what's up Mechanic Ride? So ngayon magre-review tayo ngayon ng top box na murang top box. Ito yung mga top box na mukhang alloy pero plastic siya. Gawa sa plastic. So kasi ang problema sa mga alloy, mabigat siya medyo mahal. So di naman lahat tayo afford yung mga ganung top box na alloy. So saka gusto ko rin kasi nung mga magagaan lang. Kasi mahirap sa motor pag mabigat yung top box. Magalaw masyado yung gulong sa likod. So, ang i-review natin itong H&J alloy. Yan. Baliktad, alloy box. So, para siya ng iba, 45 liters. 45 liters to. Na top box. 45 liters. So, kaya ko to binili kasi cheap siya. Siya sa mga pinakamura, pero hindi ko masasabi na ito yung pinakamura. Ito, isa sa mga pinakamura to na below 2K or 2K above na 2.1, 2.2, gano'n, 1.9. Pero ito, nabili ko to. Itong box na to, worth 1.9. 1,900. So, tinesting ko muna to bago gawa ng review, syempre. So, tinesting ko muna siya sa expressway. Tinaray ko siya. And then, pangalawa, tinaray ko siya sa endurance. Yung nakaraang endurance na power loop na Bicolandia na alam natin na ang Bicol is papunta dun from Metro Manila to Bicol is Malubak. So, yun. Ito siya. So far, so good. Okay naman ako sa kanya. Yung purpose niya, good naman. So, itong video na to, gagawin natin ng dalawang hati. Isang kung ano yung maganda sa kanya, siya kung ano yung pangit sa top box na to. So, design-wise, maganda siya. Ayan. Maganda siya, ayan o. Maek siya. Maporma siya kung tutuusin. Hindi siya halatang masyadong putyo-putyo. No, ayan o. May hawakan siya. May ganito din siya. No? Na pwede kayo maglagay ng bag sa ibabaw. Pwede siya nang gawin ganun. Ang likod naman niya, ganito lang. Plain lang. Ayan o. As you can see, plain lang siya. So, ang kagandaan nito, kahit sa kagandaan ng box na to, kahit na mag top speed ka sa expressway, hindi ko pa na-try lumagpas ng 200. Pero below 200, stable siya. Hindi siya yung tipong maalog na gagalaw-galaw-galaw. So, masasabi ko kahit top high speed to, kahit sa anong motor, okay to. Pangalawa, sa presyo, mura. 1,900 up to 2,300. Cheap na yun para sa ganitong klaseng top box. Na ganitong maporma. Ayan o, forma o. Forma na to. Lightweight siya. Magaan lang siya o. Magaan lang to. Kung baga, kung nag-aalangan kayo kasi mukha siya mabigat at masisira yung parang kabitan ng motor nyo, hindi. Kasi magaan lang siya. Hindi siya katulad ng alloy na top box na napakabigat. Na 7 kilos, ganun, pataas. Ito, parang nasa below 3 kg lang siya. Then, sa loob nito, foam din yung loob niya. Pakita ko sa inyo. Ay, may laman pa, oh. Ayun, foam siya. May bulsa. Yan. Nakadikit din siya. Ito, nakadikit to. Logo. May logo. Naka-foam lang din siya. No? Pero pwede ito washable to. Na-try ko ng laban. Okay naman. Mabilis naman matuyo. And, hindi tumatagos yung tubig dito. Kagandahan sa brand na to, hindi tumatagos yung tubig. Yung isa ko kasing brand, which is susunod ko i-review, SEC. Ano yun? Pag maulan, medyo pumapasok yung tubig. Feeling ko dun yun sa mga design. Depende sa design kasi. So ito, hindi pumapasok ang tubig dito. So maganda to. Sealed, kumbaga. Yung mga ganito niya, oh. Yung mga ganyan, sealed yan. So yun yung mga bagay na magaganda sa H&J na alloy box. Na plastic. So doon naman tayo sa hindi ko nagustuhan sa
sa top box na to. Una dito, itong lock na to, maalog to. Ayun, no? Lock natin. Ayun, nakalock. Maalog to. Ayun, no? Narinig nyo, diba? Sa iba kasing top box, di naririnig yan. Ito, naririnig ko to. Pero okay lang naman, di naman siya natatanggal. Ayun, matibay naman siya. Talaga lang siguro may spacing siya. So, ang okay na rin yun. Pero kung conscious kayo sa ganang tunog, wag ganitong brand na bilhin nyo. Pero sa akin, okay lang. Kasi di naman siya natatanggal. Then, pangalawang ayaw ko dito. Focus natin. Kinakalawang siya. Ayan, oh. Hindi ko lang kung kita nyo. Ayan. Kita nyo. Ayan, oh. Dapat hindi siya kinakalaw. Kaya lang ito, kinakalawang siya. Yung isa kong brand na ganito, SEC, hindi siya kinakalawang. So, yun lang. Ito yung dalawang bagay na hindi ko gusto sa van nito. Ay, hindi pala. Meron pa pala. Last na. Sa pangatlo, hindi naman siya ganun ka-issue. Wala lang siyang parang foam dito. Na parang sandalan. Alam mo na sa ibang top box, diba? Parang may foam. Pero pitingin ko may nabibili. Kaya hindi naman siya ganun ka-issue sa akin. So, yun yung dalawang bagay na hindi ko nagustuhan sa unit ito. Na una, magalaw to. Pangalawa, kinakalawang siya. Naulanan lang siya, tapos kinalawang na. So, pwede nyo maisisisin. Pero, itong harap na to, hindi siya kinakalawang. Yung nasa loob lang. Yun lang talaga kinakalawang. So far so good. Kung nagtitipid kayo, tapos, gusto nyo lang naman ng ganito kasi magaan at mura, pwede sa inyo to, okay lang sa inyo to. Kung di kayo maselan, okay to. Pero kung medyo maselan kayo, sa mga ganitong bagay. At kung may budget ka naman, mas bumili ka na ng mas mahal na brand. So, yun. Dito ako natapos yung content. So, this is Nick Ride.